Chapter 49. Makalipas ang kulang-kulang 30 minutes ay nakarating na kami sa city jail. Bumaba na kami ng sasakyan. Si Mommy ang nakipag-usap sa mga pulis na gusto naming mabisita at makausap si Paco. Pinagbigyan naman kami at dinala kami sa visiting area. Humugot ako ng malalim na hininga. Kinakabahan ako na excited. Inabot ni Mommy ang kamay ko at pinisil. "Relax, baby." Ngumiti ako kay Mommy at tumango. Maya-maya pa ay nakita ko na si Paco na papalapit sa amin at hawak siya ng 2 pulis. Natigilan siya nang makita ako. "Daisy," sambit niya. Tumayo ako at patakbong lumapit sa kanya sabay yakap sa batok niya. Hindi naman niya ako magawang yakapin dahil nakaposas ang 2 kamay niya. Pero ramdam ko ang mga halik niya sa aking buhok. I missed you." Tuldok. "I missed you." Bulong ko kay Paco habang mahigpit ang yakap ko sa kanya. Sinubsob ko ang mukha sa kanyang leeg at inamoy-amoy siya doon. Sobrang na-miss ko rin ang natural na amoy niya. Tila pa nga yun nagpagan sa aking dibdib at nawala ang bigat na nakadagan doon. "I missed you too, Daisy." Akala ko hindi na kita makikita. Bulong din niya sa akin. Nagangat ako ng mukha at tumingin sa kanya. Namumungay ang kanyang mga matang nakatingin sa akin. Bakas doon ang lungkot at pangungulila. Tinaas ko ang isang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. 2 linggo ko siyang hindi nakita. Kumakapal na ang balbas at bigot niya pero gwapo pa rin siya. "Bakit mo naman nasabi yan? Galit na galit sa akin ang daddy mo." "Ayaw niya sa akin." Kinagat ko ang labi. "Huwag mo nang isipin ang sinabi sa'yo ni daddy. Mawawala din ang galit niya. Gagawa ako ng paraan para iatras niya ang kaso laban sa'yo." Ngumiti siya. "Ayos lang. Naiintindihan ko ang galit ng daddy mo. Isa lang siyang ama na mahal ang anak niya. Pero handa akong patunayan ang sarili ko sa kanya." Napangiti na ako sa sinabi niya. Saka ko naman naalala si Mommy. Siya nga pala kasama ko si Mommy. Sinamahan niya ako dito para makita-kita. Sabi ko at lumingon kay Mommy. Humawak ako sa braso ni Paco at sabay na kaming lumapit kay Mommy. "Magandang araw ho, Mrs. Romero." Magalang na bati ni Paco kay Mommy. Tipid namang ngumiti si Mommy. "Have a seat." Akmang hihilahin ko ang upuan para kay Paco pero pinigilan niya ako at siya na ang humila sabay upo niya. "Daisy, dito ka maupo sa tabi ko." Tawag sa akin ni Mommy. Gusto ko sanang umupo sa tabi ni Paco pero matiim na ang tingin sa akin ni Mommy. Kaya wala na akong nagawa kundi sundin ang utos niya. Umupo ako sa tabi ni Mommy at kaharap namin si Paco. Titig na titig ako sa kanya. Ganon din siya sa akin. Puting t-shirt ang suot niya at kupas na maong na pantalon. Tumikim si Mommy kaya naputol ang titigan naming 2. Ayoko sanang dalhin dito si Daisy para makita ka dahil siguradong mag-aaway kami ng daddy niya. Pero ayoko ring nakikitang malungkot siya dahil sayo. Ani Mommy. "Salamat ho, Mrs. Romero." Wika ni Paco. Napangiti naman ako. "Alam mo bang ikaw ang kauna-unahang lalaking nagustuhan ng anak ko? He is my first boyfriend too, Mom." Dagdag ko pa. "I know, anak." Ani Mommy at muling bumaling kay Paco na nangingiti naman dahil sa sinabi ko. "You are her first love." Nakikita kong seryoso sa'yo ang anak ko. Gusto ko lang malaman na seryoso ka rin ba talaga sa kanya at hindi mo siya ginagamit lang. Nahigit ko ang hininga sa sinabi ni Mommy. Naging seryoso naman ang mukha ni Paco at diretsyong tumingin sa mga mata ni Mommy. "Oho, Mrs. Romero, seryoso ho ako sa anak nyo. Siya lang din ang babaeng minahal ko at handa akong patunayan ang sarili ko sa inyo." Napangiti ako sa sinabi ni Paco. Nabuhay ang pag-asa sa puso ko para sa relasyon naming 2. "Kung ganon ay patunayan mo ang sarili mo sa amin. Patunayan mo na totoo ang hangarin mo sa anak ko." "Gagawin ko ho yan, Mrs. Romero. Kahit narito ako sa piitan ay patutunayan ko ang sarili ko." Determinadong sabi pa ni Paco. "May abogado ka na ba?" "Meron ho, kung ganon ay magkita na lang tayo sa korte." "Mom, gusto ko pong iurong ang kaso kay Paco. Wala naman po siyang ginawang masama sa akin, Inalagaan pa nga po niya ako." Singit ko. "Hindi ako ang magdedesisyon niyan, anak. Kunar ang daddy mo." Nalungkot ako sa sinabi ni Mommy. "Ayos lang, Daisy. Handa naman akong harapin ang kasong yun at guilty naman ako." Wika ni Paco at hinawakan ang kamay ko.
Umiling-iling ako at tumingin sa dalawang kamay niya na may nakakabit na posas. Parang kumikirot ang puso ko kapag nakikita ko yun sa kamay niya. Ayoko matagal kang makukulong. Sambit ko at lumingon kay Mommy. Hindi ako papayag, Mommy. Ngunit hindi umimik si Mommy at malungkot lang na tumingin sa akin. Pinisil naman ni Paco ang kamay ko kaya muli akong napabilang sa kanya. Ito ang consequences ng ginawa ko, Daisy. Pero hindi ako nagsisisi sa ginawa ko dahil nakilala kita. Ikaw ang nagpabago ng pananaw ko sa buhay. Handa akong harapin ngayon ang lahat para sa'yo. Patutunayan ko sa lahat ang sarili ko lalo na sa Daddy. Tumulo ang luha ko sa sinabi niya. Tumaas naman ang kamay niya at pinahid ang luha ko sa aking pisngi. Huwag ka nang umiyak. Ayokong nakikitang umiiyak ka. Tumanggaw-tango naman ako at ngumiti sa kanya. Naniniwala ako sa'yo, Paco. At hihintayin kitang lumabas. Ngumiti siya habang hinahaplos ang pisngi ko. Nasaan nga pala si Obet at Kulas? Kasama mo rin sila sa selda. Bigla kong naalala ang dalawa. Nasa kabilang selda sila. Maayos lang ba kayo dito? May nakakain kayo? May naiinom na malinis na tubig? Tumanggaw siya. Oo, hindi mo na kailangan mag-alala. Next time na dadalaw ako, magdadala na ako ng pakain at damit mo na rin. I'm sorry wala akong dala ngayon na kahit ano. Galing ako sa school Vacant time lang kaya nakapunta ako dito. Tumaas ang sulok ng labi niya at hinagod ako ng tingin. Bagay sa'yo ang uniform mo. At masaya ako na nakabalik ka na sa school. Ngumiti ako. Ang dami kong ang hahabulin Pero carry lang. Mag-aaral ka ng mabuti at magtapos ka. Paglabas ko sabay nating aabutin ang pangarap mo. Tumanggaw ako. I will. Ilang minuto pa kaming nag-usap ni Paco. Kung wala nga lang si Mommy at mga pulis na nakabantay ay damay-kit na ako sa kanya o kaya kumandang. Miss na miss ko na ang mga yakap at halik niya. Pero sa ngayon ay hanggang ganito muna kami. Magkakasya na lang muna ako sa paghawak sa kanyang mga kamay. Matapos ang 1 oras ay tapos na ang oras na binigay sa amin para makausap si Paco. Babalik na siya ngayon sa loob ng selda. Ako naman ay nangakong babalik para dalawin ulit siya. Isang mahigpit na yakap ang pinabaon namin Paco sa isa't isa bago kami muling nagkahiwalay. Mommy, thank you po sa pagsama sa akin na dalawin si Paco. Sabi ko paglabas namin. You're welcome, anak. Basta huwag ka nang malungkot. Ngumiti ako at tumanggaw kay Mommy sabay yakap sa kanya. Lumapit na kami sa sasakyan dahil ihahatid pa ako ni Mommy pabalik sa school. Pero natigilan kami nang makita ang sasakyan ni Daddy na papasok ng parking. Huminto yun at bumaba si Daddy mula sa backseat. Nakapang-opisina siya at nakakunot ang kanyang noo habang papalapit sa amin ni Mommy. Kinabahan naman ako at humawak sa braso ni Mommy dahil siguradong magagalit sa amin si Daddy. Pero si Mommy ay relax lang ang hitsura. What are you two doing here? Tanong ni Daddy matapos niyang halikan sa pisngi si Mommy at ako naman sa buhok. Sinamahan ko lang si Daisy na dalawan si Paco, love. Casual na sabi ni Mommy. Nagsalubong ang kilay ni Daddy at mariing naglapat ang kanyang labi. Nakaguhit sa kanyang mukha ang disappointment. Alam kong nagagalit siya. Let's go home. Sa bahay tayo mag-uusap. Malamig na sambit ni Daddy at tumalikod. Bumalik siya sa sasakyan niya. Nagtinginan naman kami ni Mommy. Mom, wika ko sa nag-aalalang boses. Kayo, mariing wika niya. No Dad. Hindi ako papayag. Protesta ko. Daisy. Mariing sambit ni Daddy sa pangalan ko at matiim na tumingin sa akin. Sinalubong ko naman ang tingin niya para ipahiwatig sa kanya na salungat ako sa gusto niya. Mahal ko siya pero mahal ko rin si Paco. Love, huwag mo nang kontrahin ang relasyon ng dalawa. Nakita ko mismo kanina kung gaano kaseryoso si Paco kay Daisy. Hindi ka nakakasiguro dyan, sweetheart. Isa pa masyadong matanda ang Pacong yun para kay Daisy. Imagine, 15 years ang agwat ng edad nila. Hindi sila bagay. Wow! Coming from you, ha? Baka nakakalimutan mo, 15 years din ang agwat ng edad natin. Ibig sabihin hindi rin tayo bagay. Sarkastikong wika ni Mommy. Bumantong hininga si Daddy at kinumpas ang kamay. Bakit napunta sa atin ang usapan, sweetheart? At bakit hindi? Dinamay mo ang agwat ng edad nila, di damay din tayo dahil malaki din ang agwat ng edad natin. Sweetheart, iba naman tayo sa kanila.
Komplikado ang relasyon nilang dalawa. Kriminal ang Paco na yun. Hindi pa naman napapatunayan sa korte na kriminal talaga siya. Kaya huwag muna natin siyang husgahan. Isa pa love, wala rin naman tayong pinagkaiba sa kanila. Mas komplikado pa nga ang relasyon natin noon. Remember, kabit mo ko noon bago naging legal na asawa. Hindi nakakibo si Daddy sa sinabi ni Mommy. Love, let's give Paco a chance. Masayang masaya si Daisy kanina nang makita niya si Paco. Bumantong hininga si Daddy at tumingin sa akin. Talaga bang mahal na mahal mo ang lalaking yun? Yes Dad, I really love him. At alam nyo ba kung bakit ko siya nagustuhan at ganun ko siya kabilas na mahalin? Dahil kagaya nyo siya, Dad. Kumunot ang noo niya. What do you mean, princess? Ngumiti ako kay Daddy. Alam nyo ba kung ano ang dream man ko? Yung kagaya nyo, Dad. Gusto ko ay yung lalaking ituturing akong prinsesa kagaya nyo. And Paco treated me like a princess. Hindi kumibo si Daddy at nakatingin lang sa akin. Pero lumalambot na ang kanyang mukha. Habang si Mommy naman ay nangingiti. Dad, I love Paco. I really love him. Gagawin ko anuman ang gusto nyo basta iurong nyo ang kaso nyo sa kanya, please. Bumantong hininga siya ay tumalikod. Umakyat ka muna sa kwarto mo, Daisy. Tumayo ako. But Dad, lumapit sa akin si Mommy. Sige na baby, sundin mo na ang daddy mo. Bumagsak ang balikat ko at nanlumo. Mukhang wala na talagang pag-asang lamambat ang damdamin ni Daddy kay Paco. Don't worry, malapit nang bumigay ang daddy mo. Ako nang bahala sa kanya. Bulong ni Mommy sa akin. Tumingin naman ako sa kanya at nabuhayan ng loob. Really Mommy? Bulong ko. Ngumiti siya at tumango. Kaya pumunta ka muna sa kwarto mo. Yes Mom, sabi ko. Ngunit bago ako lumabas ay lumapit muna ako kay Daddy at yamakap sa kanya. I love you, Dad. You're my forever daddy. No one can replace you. But I love Paco. He is the man of my dreams. Honest ko at bumitaw kay Daddy. Lumabas na ako ng library office at dumiretso sa kwarto ko. Hindi na ako pinabalik ni Daddy sa school. Pagpasok sa kwarto ay sumandal ako sa pinto sabay pikit at paipong nagdasal na sana ay magbago ang isip ni Daddy. Sobrang saya ko na makita ka, anak. Salamat at sumama ka sa mama mo para madalaw ako dito. Sabi ni Papa na naiiyak pa. Ito kasi ang unang beses na dinalaw ko siya. Dahil sa totoo lang ay malayo ang loob ko sa kanya. Tumatak din kasi sa isip ko ang nakita kong pananakit niya noon kay Mama. Kaya natatakot din ako sa kanya. Pero ang sabi ni Mama ay nagbago na siya dito sa loob ng rectangle. At nakikita kong ang malaki na ang pinagbago ng pisikal niya. Nagkalaman na siya at pumuti. Hindi na laging namumula ang mga mata at maaliwalas na ang mukha. Wala po yun, Pa. Pasensya na rin po kung ngayon ko lang kayo naisip ang dalawin. Ayos lang, anak. Naiintindihan ko naman. Malayo ang loob mo sa akin. Isa pa ay ako ang dapat na humingi ng pasensya sa'yo. Nang maraming sorry. Ang dami kong pagkukulang sa'yo, anak. Sa inyong magkakapatid ay sa'yo ako maraming pagkukulang simula nung ipinanganak ka pa. Hindi ako naging mabuting ama sa'yo. Tapos napahamak ka pa ng dahil sa akin. Patawarin mo sana ako, anak. Dagdag pa ni Papa habang pinupunasan ang luha sa kanyang mga mata. Pinatawad ko na po kayo, Pa. Hindi naman po ako galit sa inyo. Medyo sumama lang po ang loob ko pero wala na po yun. Nakabalik na ako at wala naman pong masamang nangyari sa akin. Nakangiti nang sabi ko kay Papa. Salamat, anak. Pangako, babawi ako sa iyo kapag nakalaya na ako. Babawi ako sa inyo ng mga kapatid mo. Kaya nagpapakabait ako dito sa loob para mabigyan ng parol at maagang mapalaya. Aasahan ko po yan, Pa. Hihintayin ka namin sa labas. Sabi ko at inabot ang kamay niya at pinisil. Muli na naman siyang naluha at hinawakan din ang kamay ko. Pinakiramdam ko naman ang sarili. Magaan ang loob ko habang kausap si Papa. Siya nga pala, anak. Nabanggit sa akin ng mama mo na boyfriend mo daw si Paco. Totoo ba? Tumingin ako kay Mama. Napatingin din siya sa akin habang inaayos sa mesa ang mga pagkain na dala namin para kay Piara. Opo, Pa. Totoo po yun. Sabi ko. Kumunat ang noo ni Papa at gumuhit ang pag-aalala sa kanyang mukha. Hindi ka ba natatakot sa kanya? Umiling ako. Hindi po, Pa.
Dahil hindi naman po totoong kriminal si Paco. Pinagbibintangan lang siya ng uncle niya at patutunayan niya sa korte na inosente siya. Tumanggo-tango si Papa. Wala akong karapatan na husgahan siya dahil hindi ko naman siya lubos na kilala. Isang linggo lang naman akong nagtrabaho sa kanya at pumalpak pa kaya umabot ng mahigit 10 taon ang panggugulo niya sa akin. Hinahanap po niya sa inyo ang bag na dapat ay ibibigay niyo sa kanya. Oo anak. Pero maniwala ka. Wala na yun sa akin. Pero ayaw naman nilang maniwala kaya ginugulo nila ako at nadamay ka pa. Teka, hindi ka ba nila sinaktan? Si Paco, baka tinakot kanya kaya napilitan kang makipagrelasyon sa kanya. Huwag ka nang matakot anak, nakakulong na siya, hindi po nila ako sinaktan, pa. Lalo na si Paco. Inalagaan pa nga po niya ako noong nagkasakit ako, Tapos nung tumakas kami at pumunta ng Isabela, parang prinsesa ako kung pagsilbihan niya. Pinagluluto niya ako at pinaglalaba pa. Namilog ang mga mata niya. Talaga, anak, ginawa niya yun. Tumanggo ako. Oo pa. Ganon niya ako kung alagaan. Parang hindi ko ma-imagine anak malaking tao yung Paco na yun tapos gangster na gangster pa. Lahat nga takot dun Oo, pa. Kaya nga hindi ko na napigilan ang sarili ko na magustuhan siya. Nakangiting sabi ko, hindi ko maiwasang mapangiti kapag naaalala ko kung paano nagsimula ang relasyon namin ni Paco. At bigla ko na naman siyang na-miss. Mukhang 9 love talaga ang Paco na yun kay Daisy kaya ganun siya kabait dito sa anak natin. Wika ni Mama, abay sino bang hindi mai-in-love dito sa anak natin? Maganda na mabait pa. Napakaswerte ng Paco na yun at nagustuhan din siya nitong anak natin. Talagang maswerte ang lalaking yun. Kaya kung talagang seryoso siya kay Daisy ay dapat niyang patunayan ang sarili niya. Segunda pa ni Mama. Tama, pagsang-ayon ni Papa. Sa kalaliman ng gabi ay tahimik na ang lahat ng selda at mahimbing na ang tulog ng mga detainee. Pero may ilan na hindi makatulog at pabaling-bilang sa paghiga at naghahanap ng komportableng posisyon dahil maalinsangan ang paligid. May ilan naman na hindi makatulog dahil sa kagat ng lamok. Gaya ni Paco na hindi rin makatulog at nakapikit lang habang nakikiramdam sa mga kasama niya sa loob ng selda. Simula nang magbanta si Uncle Horatio sa kanya ay gabi-gabi na siyang nakikiramdam. Pero iba ang pakiramdam niya sa gabing ito. Kanina pa niya napapansin ang isang kasamahan na pasimpleng tumitingin sa kanya ng pailalim. Nagsimula lang yun nang lumabas ito kaninang umaga sa selda dahil may dalaw ito. Pagbalik nito ay iba ang pakiramdam niya rito. Nakarinig si Paco ng mahinang kaluskos. Hindi niya dinilat ang mata at mas tinalasan pa ang pakiramdam. Nakatihaya siya ng higa sa sahig at tanging curtain lang at manipis na makitid na kutsan ang kanyang sapin. Nakapatong ang isa niyang braso sa noo. May narinig si Paco na mahihinang yabag na parang papalapit sa kanya. Hinanda na niya ang kanyang sarili. Nang maramdaman niya na nasa malapit na ang taong yun ay dinilat niya ang mga mata. Tumambad sa kanya ang mukha ng kasamahan na kanyang pinaghihinalaan. May hawak itong mahabang ice pick na kinakalawang na. Namilog ang mga mata nito nang makitang gising siya. Napamura ito sabay unday sa kanya ng ice pick. Mabilis naman siyang nakailag at hinawakan ang braso nito hanggang sa nagpambuno sila at nagising na ang ibang mga kasama nila. Napansin ni Paco na iba ang lakas ng lalaki. Mukha na kabutak ito. Pero hindi niya ito hinayaan na magtagumpay sa balak nitong gawin. Tanji na ka, kailangan mong mamatay. Anito. Tumiimbagang si Paco at inipit niya ng isang braso ang leeg nito habang ang isa niyang kamay ay pidgel-pidgel ang kamay nitong may hawak na ice pick. Nagkaingay na ring ang ibang preso sa kabilang selda. Si Obet at si Kulas ay tinatawag ang jail guard habang kinakalampag ang bakal na rehas. Sino ang nag-utos sa'yo, ha? Tanong ni Paco sa kasamahang preso. Hindi ko alam. Wala akong sasabihin. Hirap na wika nito habang pilit na binabaklas ang kanyang braso sa leeg nito. Yumigting na ang panga ni Paco at lalong hinigpitan ang pagkakaipit ng braso sa leeg nito na ikinaubo nito. Alam ko kung sino ang nag-utos sa'yo. Hindi ka magtatagumpay. Pinilipat niya ang isang braso nito at napaigik ito. Nabitawan nito ang ice pick at nalaglag sa sahig. Agad naman niyang tinapakan yun para hindi madampat ng iba. Binitawan niya ang leeg ng lalaki at pinahit ito paarap sabay suntok ng malakas sa sikmura nito.
Napaluhod ito at namilipit sa sahig sabay suka ng laway. Bum-aha naman ang liwanag sa hallway at sa fan ating selda. Nagsipasukan ang mga jail guard na may dalang batuta. Anong kaguluhan ito? Mabalasat na taong ng isang jail guard nang tumapat sa selda nila Paco. Sir, yung kalbo na yan pinagtangkaan si Boss Paco. Sumbong ni Kulas na sinigundahan pa ng ibang preso. Binuksan naman ng isang jail guard ang selda at pumasok kasama ang dalawa pang jail guard. Lumapit ang dalawa sa lalaking nakaluhod at namimilipit pa rin sa sakit. Ang isa naman at lumapit kay Paco. Matiim na tumingin si Paco sa jail guard at pinakita niya rito ang ice pick na tinapakan niya. Dinampot niya yun at binigay sa jail guard. Pinagtangkaan niya ako. Ani Paco. At bakit naman niya yun gagawin? May alitan ba kayo? Wala kaming alitan. Pero inutusan siya para patayin ako. Bukas na bukas ay papapuntahin ko ang abogado ko para ilipat ako ng selda. Turan ni Paco. Hindi naman nagsalita ang jail guard at nilapitan ang isang preso. Ilabas nyo na yan. Utos nito sa dalawang kasamang jail guard. Tumalima naman ang mga ito at inakay na palabas ng selda ang presong nagtangka sa kanya. O kayo, magsibalik na kayo sa pagtulog at huwag nang mag-iingay kung ayaw nyong mabartolina. 6/7 na pabuntong hininga si Paco at tiningnan ang mga kasama na bumalik na sa kani-kanilang higaan. Ayos ka lang boss. Hindi ka ba nadali ng gagong yun? Tanong ni Obet. Ayos lang ako. Bumalik na kayo ni Kulas sa pagtulog. Ha, gago din yung kalbong yun. Ang lakas ng loob. Akala niya uubra siya. Nakangising turan ni Kulas at bumalik na sila ni Obet sa higaan nila. Si Paco naman ay umupo na lang sa higaan niya na wala na sa ayos. Hindi na siya makakatulog pagkatapos ng nangyari. Ayaw niyang magpakakampant na hindi na yun mauulit. Bukas na bukas ay papupuntahin niya ang abogado niya para magpalipat ng selda. Hanggat maaari ay ayaw niya ng gulo hanggat hindi pa nag-uumpisa ang hearing niya. Napangiti ako nang makita si Paco na papalapit sa akin. Kasunod niya si Obet at Kulas. Tumayo ako at sinalubong siya ng mahigpit na yakap. Niyakap din niya ako at halikan sa buhok. Nayayakap na niya ako ngayon dahil walang nakakabit na puso sa kanyang mga kamay. Nagangat ako ng mukha at sa labi naman niya ako hinalikan ng mariin. I missed you. Anas niya. I missed you too. Anas ko rin at ngumiti sa kanya. Giniya na niya ako sa mesa at sumunod sa amin si Obet at Paco. Wow! Ang dami mo namang dala, ganda. Para sa aming lahat ito. Nakangising tanong ni Kulas. Oo, tig-isang plastic at 2 paper bag kayo dyan ni Obet. At itong 3 plastic at 5 paper bag kay Paco. Sabi ko, kahapon ay nag-grocery na ako sa mall para sa mga dadalhin ko dito sa City Jail. Pagkain at mga damit ang binili ko. Binukod ko lang ang para kay Kulas at Obet at ang para kay Paco. Siyempre nagdala din ako ng makakain nila ngayon. Dumaan muna kami ng mga bodyguard ko sa isang resto kanina. Bakit kay boss 3 plastic at 5 paper bag? Tila nagrereklamong tanong ni Kulas. Siyempre, boyfriend ko siya eh. Kaya mas lamang siya, sabi ko habang nilalabas ko na sa brown paper bag ang mga pagkain. Oo nga naman. Huwag ka nang magreklamo Kulas. Buti nga meron din tayo eh. Salamat, Daisy, sabi ni Obet sa akin. You're welcome. Tugon ko naman. Ngumuso si Kulas. Hindi naman ako nagrereklamo. Nagtatanong lang. Salamat ganda. Nakangisi ng wika niya. Sige na, maupo ka na at kumain na. Dami mo pang dada, eh. Sa susunod hindi na kita dadalan, sige ka. Natatawang sabi ko. Sorry na. Ikaw naman masyadong matampuhin. Tumatawa na ring sabi niya at umupo na sila ni Obet. Napansin ko naman si Paco na nakatayo pa rin at nakatingin sa akin. Bakit? Tanong ko. Ikaw ang bumili ng lahat ng ito. Tanong din niya. Oo, namili na ako kahapon. Dumiretso ako sa mall after school. Para ngayon dadalhin ko na lang. Sabi ko, hiningi mo ba sa daddy mo ang mga pinambili mo dito? Kunot noong tanong pa niya. Of course not. Bakit naman ako manghihingi sa kanya ng mga pambili niyan alam kong galit siya sayo. Ipon ko ang pinambili ko ng mga yan. Antong hininga siya. Hindi ka na sana bumili ng mga ganito. Baka maubos ang ipon mo. Huwag naman, bossing. Kailangan din natin ng mga ganito. Singit ni Kulas. Siniko naman siya ni Obet at pinatahimik.
Tama si Kulas, kailangan nyo ng mga ito. Isa pa, ayos lang maubos ang ipon ko basta may maibigay lang ako sa'yo. And don't worry, may sideline ako. Maubos man ang ipon ko at least may pagkukunan pa rin ako ng hindi nanghihingi kay daddy. Lalo namang kumunat ang noo ni Paco. Nagtatrabaho ka? Oo, nagtututor ako online. Maganda ang offer kaya pinasok ko. Muli siyang bumantong hininga. Hindi mo na kailangan gawin yan. Dapat nag-focus ka lang sa school mo. Nag-focus naman ako. Pero gusto ko ring mag-sideline para may extra money din ako. Daisy, wait Paco, ayaw mo bang bilhan kita ng mga ganito? Tanong ko, medyo nagtatampo na ako. Ngayon ko na nga lang siya binilhan ng mga ganito kinu-question pa niya. Bumantong hininga siya, hindi naman sa ganun. Ayoko lang na nahihirapan ka. Hindi ako nahihirapan at gusto ko itong ginagawa ko. Huwag mo naman sanang tanggihan itong mga bigay ko. Kundi sasama talaga ang loob ko at baka hindi kita dalawin ng isang buwan. Nakasimangot na banta ko. Ngumisi naman siya. Kaya mo kung hindi dalawin ng isang buwan. Ngumuso ako. Susubukan ko. Pero ngayon pa lang ay parang hindi ko na kaya na hindi siya dalawin ng isang buwan. Ilang araw ko nga lang siyang hindi makita miss ko na siya, isang buwan pa kaya. Para ko nang tinorture ang sarili ko noon. Mahina siyang tumawa at umupo na. Oo na, hindi nakita ko kontrahin at salamat dito sa mga dala mo. Pero sa susunod pagkain na lang ang dalhin mo. May mga damit naman ako. Oo na, sabi ko na lang at nilagay na sa harapan niya ang pagkain na para sa kanya. Magpakabusog ka, marami akong pagkain na binili. O heto, may soft drinks pa. Anyway, may dala din akong sigarilyo para sa'yo. Nandyan sa plastic ng grocery. Sabi ko pa, ngumisi siya. Akala ko ba ayaw mo nang naninigarilyo ako dahil baka magkasakit ako sa baga? Oo nga, pero yan na lang ang kaligayahan mo dito sa loob, eh. Pag nagkasakit ka edi ipapagamot kita. Kung pwede nga lang dalhan kita ng alak dito ginawa ko na. Tumawa siya, masyado naman akong spoiled sa'yo. Of course, you're my boyfriend. Lahat ng kailangan mo ibibigay ko. Turan ko, ikaw lang naman ang kailangan ko. Kahit wala na yang mga material na bagay na yan o pagkain. Tuldok, basta nakikita lang kita, sapat na sa akin. Nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya kasabay ng pagsibol ng kilig sa puso ko. Huwag ganun, boss. Hindi tayo mabubuhay ng pag-ibig lang. Kailangan din natin ng pagkain. Singit ni Kulas na sunod-sunod na ang subo. Sinamaan naman siya ng tingin ni Paco. Bibig mo talaga. Kumain ka nga lang dyan. Sita at siko naman sa kanya ni Obet. Napakamot naman siya sa ulo at nagsorry, panira kasi ng moment eh. Sa susunod konting pagkain lang ang ibibigay ko sa kanya. Binalingan ko na si Paco. Kain ka na, sabi ko. Ikaw, kumain ka na ba? Tanong niya sa akin. Hindi pa. Pero sasabay ako sa'yo. Nakangiting sabi ko at kinuha ko ang isang disposable container na may lamang pagkain. Ngumisi naman siya at nagsimula ng kumain. Para naman akong bumalik sa buhay namin doon sa Isabela. Kung saan lagi kaming sabay kumain at halos subuan pa niya ako. Nakakamiss ang tagpong yun. Siya nga pala, ibigay mo sa akin ang bank account mo. Tumingin ako sa kanya. Bakit? Bibigyan kita ng pang-allowance mo. Huwag ka nang sumidline. Ngumuso ako. Hindi na kailangan. May allowance naman ako eh. Every month ako binibigyan ni daddy. Pero gusto din kitang bigyan. Para kapag dadalaw ka sa akin may pambili ka ng pagkain. Pero once a week lang ako pwede dumalaw sa'yo dito. Alam ko, sapat na sa akin yun. Importante nakikita pa rin kita isang beses sa isang linggo. Ayoko ring galawin mo ang ipon mo kaya bibigyan din kita ng allowance. Ano kaya yun? Ikaw na nga ang nakakulong ako pa ang bibigyan mo ng allowance. Parang baliktad, sabi ko. Ngumisi naman siya. Basta ibigay mo sa akin ang bank account mo. Huwag kang mag-alala, Daisy. Maraming pera yan si boss. Nakangising segunda pa ni Obet. Sige, mamaya, sabi ko na lang. Tinuloy na namin ang pagkain habang nag-uusap tungkol sa lagay nila sa selda. Nag-alala naman ako nang banggitin ni Kulas na kamuntikan ng saksakin si Paco ng kasamahang detainee noong nakaraang gabi. Mabuti na lang at malakas ang pakiramdam niya kaya nailegan niya at hindi siya nasaktan.
Ngayon ay nilipat na siya sa ibang selda at kasama na niya si Obet at Kulas. Aalis na ako. Babalik na lang ako next week. Malungkot na paalam ko kay Paco dahil tapos na ang oras ng dalaw. Kung pwede nga lang na dito na lang ako sa tabi niya ay ginawa ko na. Mag-iingat ka. Ani Paco at niyakap ako sabay halik sa noo. Ikaw ang dapat mag-ingat. Sabi ko at binalingan si Kulas at Obet. Ingatan nyo tong boss nyo, ha? Kapag may nangyari sa kanya lagot kayong dalawa sa akin. Lalo ka na Kulas. Bilin ko sa kanilang dalawa. Hindi mo na kailangan sabihin yan, ganda. Talagang binabantayan namin si boss, no? Wika ni Kulas. Dapat lang. Nakangusong sabi ko. Ngumisi naman si Obet. Huwag kang mag-alala, kami ang bahala kay boss. Salamat. Binalingan kong muli si Paco. Babalik na lang ako next week. Ngumiti siya at tumango. Hinawakan ko naman ang mukha niya sabay tingkayad at halik ng mariin sa kanyang labi. Lalo namang lumapad ang ngiti niya. Sinundo na sila ng jail guard at pinabalik na sa selda nila. Bitbit naman nila ang mga dala ko sa kanila. Lumabas na rin kami ng 3 kong bodyguard para umuwi na. Daisy, natigilan ako sa pag-akyat ng hagdan nang tawagin ako ni Daddy. Dad, bumaba ako at lumapit sa kanya sabay halik sa pisngi. Ang sabi ng bodyguard mo ay galing kayo sa city jail. Pinuntahan mo si Paco Castillejo. Napalunok ako at napayuko. Yes Dad. Bam-antong hininga siya. Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Kinagat ko ang labi. Dama ko ang disappointment sa kanyang boses. I'm sorry, Dad. Bakit hindi ka nagpaalam? Tumingin ako sa kanya. Hey kasi po baka hindi niyo po ako payagan. Dati naman kapag hindi kita pinapayagan na gawin ang isang bagay hindi ka na nagpupumilit. Ngayon, talagang pinipilit mo na ang gusto mo. Muli akong napayuko. So sorry Dad. Talagang hindi ka papipihil na makita ang lalaking yun. Mahal ko siya, Dad. I'm sorry po kung disappointed kayo sa akin. Naiintindihan ko po kung magagalit na kayo sa akin. At kung magalit ako sayo, makikipagkita ka pa rin sa kanya. Tumingin ako sa kanya. Yes Dad. Hindi ko po siya kayang iwan kahit magalit pa po kayo. Diretsahang sabi ko. Paano kung iurong ko ang kaso sa kanya pero kapalit nun ay makikipaghiwalay ka sa kanya? Puputulan mo ang relasyon yung dalawa at hindi ka na makikipagkita sa kanya kahit kailan. Kinagat ko ang labi sa sinabi ni Daddy bilang ama mo ay mas gusto kong unahin ang kaligayahan mo. Napangiti na ako. Tila naalis din ang mabigat na batong nakadagan sa aking dibdib. Talaga Dad. Tumango siya at ngumiti sabay palas ng luha sa aking pisngi. OMG. Thank you, Dad. Thank you, niyakap ko siya ng mahigpit sa labis na tuwa. I will do everything for you just to see you happy. Ani Daddy at hinalikan ang buhok ko. I love you Dad. I love you too, Princess. You're my forever princess kahit may Prince Charming ka na ngayon. Mahina akong tumawa. Thank you, Dad. Thank you so much. Natigilan ako ng ilang sandali nang makitang si Marcus Romero ang bisita ko. Hindi ko inaasahan na siya ang bisita ko ngayon. Ito ang pangatlong beses na maghaharap kaming dalawa. Dapat kahapon kami muling maghaharap sa korte dahil kahapon ang unang hearing sa sinampo niyang kaso sa akin. Pero hindi siya samipot. Lumapit ako sa mesa. Magandang umaga ho, Mr. Romero. Magalang na bati ko. Tumayo naman siya. Magandang umaga din. Have a seat. Formal na wika niya at minuwestra ang kamay sa upuang nasa harapan ko. Hinayla ko naman yun at umupo. Umupo na rin siya habang matiim ang tingin sa akin. Nakapang-opisina siya at mukhang dinaanan niya muna ako rito bago siya pumasok sa kumpanya niya. Pasensya na kung hindi ako nakasipot kahapon. Hindi ako sumagot at bahagya lang na tumango. Kamusta ka na rito? Medyo nagtaka ako sa kanyang tanong pero agad din akong sumagot. Maayos naman, ho. Nakakapag-adjust na ho ako. Ilang beses ka dinadalaw ng anak ko rito. Isang beses ho sa isang linggo, sir. Tumango siya at tumingin ng diretsyo sa aking mga mata. Daisy is my first daughter. Hindi man siya nagmula sa akin ay sa kanya ko unang naranasan ang maging ama kaya napaka-importante niya sa akin. Mahal na mahal ko ang panganay na anak ko na yun. Kaya noong kinuha mo siya ay para akong malalagutan ng hininga. Sagad hanggang buto ang galit ko sa'yo kaya noong makita kita ay parang gusto kitang patayin. Bahagya akong napayuko.
Humihingi ho ako ng patawad, sir. At nang makabalik siya sa akin ay may kaga na ako sa pagmamahal niya. Bukod sa akin ay may isa pang lalaking mahal niya at ikaw yun. Yun pa ang isa sa ikinaiinis ko. Sa dami ng lalaking pwede niyang magustuhan ay bakit ikaw pa na kidnapper niya? Pero alam mo ba kung ano ang sinabi niya? Nagangat ako ng tingin sa kanya. Ang sabi niya nagustuhan kanya dahil may pagkakaparehas tayo. You treated her like a princess gaya ng kung paano ko siya treatuhin na para ring prinsesa. She loves you, Paco Castillejo. Handa siyang salungatin ako para sa'yo. Ganon kanya kamahal. Nag-init ang dibdib ko sa sinabi niya. Masarap sa pakiramdam na marinig mula sa labi ng ama ng aking noybo kung gaano niya ako kamahal. Mahal na mahal ko rin ho ang anak niyo, sir. Siya ho ang dahilan kaya lumalaban ako ngayon at kinakaharap ang mga patong-patong na kaso laban sa akin. Gusto ko hong malinis ang pangalan ko para maging karapat-dapat sa kanya. That's good to hear. Yun lang ang tanging paraan para matanggap kita para sa anak ko. Linisin mo ang pangalan mo. Yes, sir. Isa pa nga pala. Kaya rin kita pinuntahan dito para sabihin sa'yo na inuurong ko na ang kaso laban sa'yo. Ho! Napamulagat ako sa sinabi niya. Inuurong ko na ang kaso laban sa'yo. Pero sir sigurado ho ba kayo? Hindi makapaniwalang tanong ko. Tumaas ang sulok ng labi niya. Ayaw mo ba? Hindi naman ho sa ganon. Pero malaki ang kasalanan ko sa inyo at handa naman po akong harapin yun at aminin sa korte. At kapag nangyari yun ay maraming taon kang makukulong. Maraming taon ding malulungkot ang prinsesa ko at ayokong mangyari yun. Galit ako sa'yo pero mas matimbang ang pagmamahal ko sa anak ko kesa sa galit ko sa'yo. Bumagsak ang balikat ko. Hindi dahil sa disappointment kundi dahil parang malulunod ang puso ko sa tuwa. Parang may mabigat na bagay na alis sa aking dibdib. Sa lahat ng kasong kinakaharap ko ngayon ay sa kasong sinampo niya ako mas apektado dahil may kinalaman yun sa babaeng mahal ko. Mr. Romero, hindi ko ho alam ang sasabihin ko pero labis ho akong natutuwa sa desisyon nyo. Alam ko hong hindi ko deserve ang kabab ang loob nyo. Naniniwala sa'yo ang anak ko kaya maniniwala din ako sa'yo. Basta patunayan mo lang ang sarili mo. Patunayan mong deserve mo ang anak ko. Kapag nagawa mo yun ay buo kitang tatanggapin para sa anak ko. Tumango ako. Oh sir, hindi ko ho kayo bibiguin. Maraming salamat sa pagbibigay nyo sa akin ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko. Tipid siyang ngimiti at tumayo na sabay lahad ng kamay sa akin. Tumayo din ako at tinanggap ang kamay niya. Masaya sa damdamin na binigyan ako ng pagkakataon ng ama ng babaeng pinakamamahal ko. Good luck sa susunod na hearing mo. Thank you so much, sir. Nakaalis na si Marcus Romero ay hindi pa rin mapunat ang ngiti sa labi ko hanggang sa makabalik na ako sa selda. Ngiting-ngiti ka boss, parang may good news na dumating sa'yo. Nakangising turan ni Obet. Oo, ganun na nga. Pero higit pa sa good news. Sabi ko, anong good news boss? Yuzi sa Nicolas. Binisita ako ng daddy ni Daisy. Inurong na niya ang kaso niya sa akin. Namilog ang mga mata ng dalawa. Talaga, boss. Halos sabay pa nilang bulalas. Oo. At binigyan pa niya ako ng pangalawang pagkakataon para patunayan ang sarili ko. Para malinis ang pangalan ko. Abay magandang balita nga yan boss. Congrats. Wika ni Obet. Ibig sabihin boss, legal na kayo ni Ganda sa future father-in-law mo. Tanong pa ni Kulas. Ngumisi ako. Parang ganun na nga. Yawn. Sana sa susunod kasalanan na.